Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Tumaas ng 7.6% ang bentahan ng sasakyan noong Nobyembre. Ayon sa inilabas na ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, aabot sa 37,683 units ang kanilang naipagbili noong nakaraang buwan, higit 200,000 mas mataas kumpara sa bentang 35,037 unit sales noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa nasabing figura, 28,114 na benta rito ay mula sa passenger car sales, habang ang nalalabing bilang na 9,569 ay naibentang units mula sa commercial vehicles. Mula sa magandang bentahan sa 11 buwan ng 2023, tiwala si CAMPI President Romel Gutierrez na malalampasan ng automotive industry ang pre-pandemic sales ngayong taon. Anya, nasa 72% na ng kanilang forecast nakita sa 2023 ang kanilang nakamit, at kung magtutuloy-tuloy ang magandang sales performance ay tiyak anyang malalampasan pa ang kanilang target na 423,000 units. Ilan naman sa nakikita niyang dahilan para sa magandang benta ay ang agresibong marketing activities ng industriya at supply improvement sa lahat ng car brands. Pagdating sa brands, dinodomina pa rin ng Toyota Motor Philippines ang automotive market mula sa 46.2% shares nito sa total sales, habang kasunod naman ang Mitsubishi Motors or Motors Philippines Corporation na may 18.4% shares, Ford Motor Company Philippines Incorporated na may 7.3%, Nissan Philippines Incorporated na may 6.3% at Suzuki Philippines Incorporated na may 4.3%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inaasahan na ang una ng Pilipinas ay isa sa top recipients ng remittances ngayong 2023. Sa inilabas na Migration and Development Brief 39 December 2023 report ng World Bank, inaasahang papang-apat ang Pilipinas sa 5 mga bansa sa buong mundo na may malaking makukuhang remittances ngayong taon, tangan ang projected na 40 bilyong dolyar. Sa 5 mga bansa, India ang inaasahang maunguna buhat sa 125 bilyong dolyar na expected remittances nito. Kasunod ang Mexico na may 67 bilyong dolyar, pangatlo ang China na may 50 bilyong dolyar, habang panghuli naman ang Egypt na may 24 na bilyong dolyar. Pagdating naman sa 2024, nakikita ng World Bank ang pag-angat pa ng remittances sa Pilipinas sa 42 bilyong dolyar. Sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, aabot sa 3 bilyong dolyar ang remittances na ipinadala ng overseas Filipinos sa pamamagitan ng bangko noong Oktubre, 3% mas mataas kumpara sa humigit 2.9 bilyong dolyar ng kaparehong buwan ng 2022. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, umabot na sa 27.49 bilyong dolyar ang natanggap na cash remittances ng bansa, at inaasahan pa itong tataas sa nalalabing 2 buwan ng taon buwat sa pagpasok ng holidays season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito naman, good news sa mga mamamasko sa kanilang mga inaanak sa pamamagitan ng kanilang
bank accounts, palalawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang moratoryo sa transfer fee increases. Sa inilabas na memorandum order ng BSP, binigyang din nito ang patuloy na pag-iral ng moratoryo sa transfer fee increases upang mahikayat ang mga Pinoy na gumamit ng digital payments. Gamit ang memo, inaatasan nito ang participating banks na panatilihin ang kanilang charge transfer fees para sa person-to-person fund transfer sa pamamagitan ng InstaPay at PesoNet. Sa mga institusyon na planong mag-introduce ng bagong fees para sa fund transfer, pinayuhan ng BSP ang mga ito na mag-apply para rito, kaakibat ang pagre-report sa Bangko Sentral o 60 araw bago ang implementasyon nito. Taong 2021 nang unang inilabas ng BSP ang kautusan sa layong mapalakas ang digital finance sa bansa. Matagal na ring plano ng BSP ang pagbabawas o tuluyang pag-alis na ng transfer fees sa maliliit na e-payments bilang suporta sa digitalisasyon at inklusibidad sa bansa. Ngayong taon target ng BSP na mapaangat sa 50% ang kabuang retail transactions at mahikayat ang nasa 70 Filipino adults na mapasama sa financial system. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.